Ayon po sa isang ekonomista, sa XRP ay posibleng pumalo sa libu-libong dolyar sa hinaharap. At ang dahilan ay konektado po sa napakalaking mundo ng financial settlement at saka tokenization. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, bakit nga ba sinasabi ng ekonomista na libu-libong dolyar ang kaya ni XRP? Isa pong kilalang analyst na tinatawag na The Crypto Philosopher ang nagsabi na ang halaga po ng XRP ay maaaring umabot sa libu-libong dolyar dahil sa laki ng market na kanyang maaaring sakupin. Inihalin tulad po niya ang circulating supply ng XRP sa napakalaking settlement volumes ng traditional financial systems. Kapag pumasok po sa XRP sa ganitong galaw, ang kanyang supply ay maaring hindi sapat para sa demand. Ang ganitong imbalance ay posible pong magtulak sa presyo pataas. Ano naman po ang papel ng DTCC kay XRP? Isa pong malaking pangyayari ang nangyari nang lumabas ang pangalan ng XRP sa isang patent ng DTCC. Tandaan natin, ang DTCC ay nagpuproseso po ng halos $4 quadrillion sa securities kada taon. Sa nasabing dokumentong ito, tinukoy po nila na parehong sa XRP at XLM ang compatible para sa kanilang liquidity tokenization framework. Ibig pong sabihin, sa XRP ay kinikilala bilang mabilis, low cost at saka high liquid na infrastructure na kayang gamitin po sa high volume financial environment. Kung tuluyang magamit po sa XRP bilang tulay sa napakalaking market na ito, hindi po malayo na tumaas ang kanyang presyo ng sobra. Ang epekto po nito sa market ay maaring magbigay ng bagong yugto ng adoption at saka massive demand. Paano naman si XLM kumpara kay XRP? Kasama po si XLM sa patent, pero malinaw na mas malaki po ang posisyon ng XRP pagdating sa tokenization market. Dahil dito sa XRP po ay mas madalas na itinuturing na pangunahing kandidato para sa global settlement system. Kapag itinuloy po ng DTCC ang plano nitong i-tokenize ang stock market, mas magiging sentro ang papel ni XRP. Ito ay posibleng magbukas po ng mas malaking oportunidad para sa kanya kumpara sa ibang altcoins na wala pong malinaw na direksyon papunta sa institutional adoption. At yan, bilang panghuli, ang opinion ko naman tungkol dito ay ang pagkakasama po ni XRP sa patent ng DTCC ay hindi po basta pangalan lamang. Ito ay isang senyales na kinikilala po siya bilang seryosong infrastructure para sa global financial system. Kung totoo ngang gagamitin po siya ng mga institution sa settlement ng napakalalaking halaga, maaring magbago po ang buong trajectory ng kanyang presyo. Sa ngayon, sa XRP po ay parang isang higanting natutulog. Ngunit kapag gumalaw po ang malalaking institution, posibleng magising po siya at sumabog papunta sa libo-libong dolyar gaya po ng sinasabi ng mga economist. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.